ngayon na si God mag-move sininaadlaw. Ibigay po natin ng buong puso, buong isip, ang pagpupuri natin sa Kanya. Masarap pagpuri sa'yo. Napakasarap sumamba sa'yo, Panginoon. Okay, sarap magpuri. Yes, Lord. Sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap sumawi. Sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay lang sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama sa bahagi ng pagsamba. Pumalakpak, tayo'y umiyak, umiyak. Lumutang at umiyak. Kung aking mabastan, ang palawakan, hindi mo maunawa. Yung dahilan kung bakit kami yung inilan, kung bakit ako pinili mo sinala. Yes, Father. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang kapahal sa akin na katulad mo. Kung may pagsubukan o kagipitan, ako ay may lalapitan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah! Buhay ko na, purihin ka. Ang buhay ko na, sa'yo sumubad. Wala nang ibang naraisip pa, kundi masalamatan ka. Yes, itong dalangin yes, namin. Church, isuko po natin ang ating mga big sa oras na ito. Ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Kundi kami karapat-dapat. Ngunit buhay mo ay iyong inalan. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap. Ginawa mo kami iyong anak. Di akalangin, tulad ko'y mamahalin. Ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hindi akalain. So, sugad po na aga ay pag-ausapan po natin tungkol po sa napakahalaga sa atong buhay bilang adi sugad, bilang nagasabi na Kristiyano. Nano po kaya yun na? Sugad po ay pag-aadalan natin ang tungkol sa faith. Ano, everybody say faith? Faith. Alam ko, very common na word and faith dito sa church o maski diin, di ba? Nakabati kita, maski di ta kaupod sa church, nagsasabi may faith or may ginapaniwalaan. So, nano po ba ang atong ginapaniwalaan? Paano kita nagatuod? Nano kay nagatuod kita sina? Kag nano nangyari pag kita nagatuod? So, ini na faith or pagtuod ay napakahalaga kay amin ni nagagabay sa aton mga buhay. It guides our lives and it guards also our lives. This is necessary because we believe, what we believe shows how we live. Kung anong ginatuudan natin, napapakita sa ating pamumuhay. Because believing leads to living. So kung anong ginatuudan mo, ipapamuhay mo. It is crucial in our lives that we believe, that what we believe is the truth. So napakahalaga na ang ginatuudan ta, amo talaga ang pinaka
ang matuod. So, dinisura ko masabi sa pinaka kasi pag truth, absolute na siya, di ba? Wala na sa mas matuod kasi isa lang ang truth. So, wala sa truth, more truth, kag most truth. Wala man sa good truth, better truth, kag best truth, kundi truth lang ngayon, isa lang siya, absolute na siya. So, dahil sa ni, na kahalagahan sa atong buhay, kailangan mapag-usapan natin sugad, reflect natin, hay na ba kita sa aton faith? Kag nasa Bible pa ba yun na faith? Nasa base pa ba sa word ni Lord? So, ang aton text po, ay bago natin basang, ay ma-pray kita, magduko po kita. Father, thank you Lord for the privilege of praising you and worshiping you, God, as your people, Panginoon. Urusad kami sa puso, naging taas ka. Ang imo pangarap, Panginoon, yung declare kung sino ka sa among mga buhay. Lord, thank you, nasugad na adlaw. Lord, sabi na akong Panginoon, na-remind kami na dili kami karapat-dapat, pero ginaalay mo buhay mo para sa amon. Dakila ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. We are accepted, we are loved because of your grace. Dahil sa kagandahang loob mo. Lord, hayaan mo na yun na truth. Amon tukdo sa amon, na masalo pa kami maghatag papuri sa imo. Masalo pa namon gustohon, mauton, na makilala ka pa namon sa amon mga buhay, kag mapaglingkuran ka namon. God, thank you sa grace mo. Thank you, Lord, for your word na powerful, na ang authority mo, Panginoon, ay ada sa imo word, dili sa kung sino man na nagadara. And Lord, thank you for blessing the preaching of your word. Lord, gamitin mo ako kag ikaw lang ang maitaas sa buhay ko. Salamat, Panginoon, sa tagumpay, sa buhay sa imo mga anak, sa tagumpay mo, Panginoon, na ikaw ang magamit sa hindi pa ang kailangan sugad kung hain man sinda. Ikaw ang magapaunawa sa nimo sarmaton. Thank you, Lord, na ang puso sa kadaw sa ibukas, handa na tanggap po nini. Kag mapapurihan ka. Inintanan din na pray naman in Jesus' name. Amen. So, ang ating po text ay nasa 1 John 5:1-5. Okay, sabi din, whoever believes that Jesus is the Messiah is a child of God, and whoever loves a father loves his child also. This is how we know that we love God's children. It is by loving God and obeying His commands. For our love for God means that we obey His commands. And His commands are not too hard for us, because every child of God is able to defeat the world. And we win the victory over the world by means of our faith. And sa verse 5, who can defeat the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God. So, ramdam mo sa truth sa ito po, naging basa ko, pero magatutok po kita sa faith, pero kung ang talang po, ang iba pa na, pwede natin makuha and i-unpack lang po natin sa Jutay. Sabi dito sa passage na binasa natin, ang sino man na nagatuod na si Jesus ay Messiah, tagapagligtas, Kristo, ay anak sa Diyos. Nagatuod po ba kamo na si Kristo si Jesus ay Messiah? So, anak po kita sa Diyos. Sabi na rin sa iyo, anak ako sa Diyos. Diba? Sabi pa dito, whoever loves a father, loves his child also. Ang father ay si God the Father, ay kung ginaibig tan ama, ginaibig naman ang anak. So, si God the Father, ginaibig natin ang man ang iya. Anak mo si Jesus Christ. This is how we know that we love God's children. So, gusto sabihin ay amoy niyang test, amoy ng realidad. Kung ginapalangga ba na talaga natin ang mga anak sa Diyos, kung ginapalangga ta si God, kag ginasunod natin ang iya mga utos. So, grabe si John. Sabi niya, amoy ni maaraman mo kung palangga mo si God. Palangga mo man ani mo mga kapatid, kag palangga mo man ang iya mga utos. Ginasunod mo siya. So, and the proof that we love God comes when we keep His commandments, and they are not all burdensome. Sabi dito, hindi naman napakahirap sundin ng kalooban ng Diyos. Pag-abot nila, may nagakiri-kiri. Mahirap. Mahirap manggayon kay kung nagalaban pa na natin sa diri, di ba? Aram natin may gusto si Lord, ipahimo, pero may gusto ka man. So gusto mo ilaban. Pero kung alam mo kung sino dapat masunod, di mo naman nagsasabi sa may time talaga, struggle siya, no? Pero aram natin kung sino dapat magana sa buhay ta. Sino dapat magana? Ang gusto ni Lord, dili kaya ang gusto ta.
Kasi kung kita gihapon na susunod, dili ta siya Panginoon kag Dios. So, tuloy po kita sabi dito pa sa passage, we have an enemy. Nagtutuloy po ba kang may kaaway kita? Dili ang katakin nyo ha? Dili man na nasawa? Dili ang kaklase or kapitbahay? Sabi dito, kailangan natin ini matalo na atong kaaway. And we will win through our faith. Magana lang kita paagi sa aton pagtuod o pananampalataya. Sino gusto magana? Di ba, kadamuan pag ako, sa akon lang, pag New Year, di ba, New Year resolution, di nakita na paano ko doon ini tatapusan ng tuig. Nagatuna pa lang, pero ginisip mo kung paano matapos, di ba? Pero sa iyong isip na, Lord, sana victorious ako, sana Lord, ang papagdaanan ko, di ko man aram, di ba? Dili natin aram ang future, pero sana Lord, manggana ako. Sana Lord, magtagumpay ako. Sana Lord, magtagumpay ka man sa buhay ko. So, sana amo man po nakita tanan na natin ginamawot. So, nanin ibig sabihin sa winning the victory over the world. Kag nanin siya, aram mo tani po, nanin ni the world na ginasabi na dapat naton talunon or pierdihon. So, ang mundo ba? Malabas kita sa space, kag siraon ta ang earth, para ma-pierdi ta ang mundo. So, sa pag ginabanggit po ang world sa Bible, ay may po siya sa tulo na meaning. So, ang title ta is Faith that Overcomes the World. Ang pananampalatayang nagtatagumpay laban sa sanlibutan. No? So, aram mo tanan, hindi na sanlibutan. So, ang una po na meaning sa world, pag binanggit sa Bible, bakit nasa school now? Ang world na una, pag binanggit ang world, ay nagatukoy sa cosmos, sa universe, sa world, or inhabitants. Sa mundo, sa physical na aspects ng earth, di ba? Alam nyo man, sa school, di ba? May picture, may picture? Or pa ganun. World. Ang panduwa, pag binanggit ang world, ay nagatukoy naman sa mga tao na nag-i-star sa mundo. Kita po ito. Kaya di na po ba yan, sinabi baga sa John 3:16, For God so loved the world. Dili kay ang mundo na physical, kundi kita na mga sangkatauhan. Sabi sa iba na version sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So kita po, the world, mga tao na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So God loves the people of the world. Ang patuloy po ng world ay ang customs, system, and ways of the world. Ang pamumuhay, pamamaraan, ang takbo ng sanlibutan, yun po ang word na minamin dito sa binasa natin na dapat natin talunon. Ano aram natin na nada sa mundo, di ba? Gusto niya ang pagsikat, gusto niya ang pagyaman. Wala man masama, pero kung amo lang ito, apart from God, ay dili siya okay. Gusto niya ang sa diri, ang maitaas, ang makilala. Gusto niya ang sa diri, ang masunod. Puro pleasure san self kag san flesh, di ba? Yan amoy nang ginapa-defeat sa aton through our faith. Sabi sa Romans 12:2, di ba? Do not conform to the pattern of this world. Huwag nang umayon sa takbo ng sanlibutan, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi pa sa 1 John, about the world gihapon ini, na gusto ni Lord ipa-defeat sa aton, ipa-pierde sa aton, sabi, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. So, established na po kung ano kayo dapat mapierde ang mundo. Diba? Kasi, adi po daw dito ang lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Amin ang gusto ipa-defeat. So, dili compatible ang love of the Father kang love of the world. May arap po ba kamon sa ibaga sa 1 John 2:17, sa baba. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So, initanan, magalipas pano. Kaya po ni Lord gusto niya ang pangwalang hanggan na natin pagtuunan sa pansin kag pahalagahan. Sabi pa sa Mark, what good is it for someone to gain the whole world
yet forfeit their soul. Ano naman ang mapapala? Anong pakinabang kung ang isang tao ay makamtan niya ang lahat sa mundo, ngunit mapapahamak naman ang kaisa-isa niyang kaluluwa sa impyerno? May pwede bang ipalit sa kaluluwa? Mas mahalaga ba ang gusto natin dito sa mundo kaysa kaluluwa natin? Diba, dili? Mas mahalaga pa rin kung ang kaluluwa. Amin yung adik kita, amin yung tunay na kita, dili kayo ng physical natin. Sabi pa sa James 4:4, wala ko naging surat siguro na. Kayong mga taksil, sabi ba, hindi nyo ba alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? So, kaaway talaga ng Diyos ang sanlibutan. Dili man kayo ang tao, dili man kayo dun physical na earth, kundi ang ways of the world. Diba? Kung maalala nyo, kamo na lang po mag-research ang Tower of Babel na gusto nila magtindog sa city na wala si God, sinda lang. Taas-taas gusto nila maabot daw nila si God. So, dito nagtuna po ang kagustuhan nila. Kagamit yung mga ways of the world. Sabi, ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sinong gusto maging kaaway sa Diyos? Parang kawarang ganyan, makaharadlok, no? Pierde kita. So, wala san gusto maging kaaway ang Diyos. Pero minsan nagiging friend kita sa world. Di natin aram kaaway na kata ni Lord, kaya naging friend na kata sa mga gusto sa mundo. So, basta magsaya mga bawal na ba mag gusto magkaigwa man lang kwarta or blessing, maka-shopping, hindi mo na bawal. Ang puso natin, di ba? Kung anong pinakamahalaga sa atin, ay makikita sa atin mga ginahimo. So, pwede magbakal, pwede mauot na magkaigusan bonus. Pero, iba ang system sa mundo. Ano itong Diyos mo na? Ano itong pinakamahalaga sa imo? Gusto mo na lang ma-achieve o kaya ay makuha na bagay ay sa mundo ito. Sabi, because every child of God is able to defeat the world. And we win the victory over the world by means of our faith. So, kita po niya, no? Bawat anak ng Diyos ay napagtatagumpayan ang mundo. At napagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, nagatuod po ba kamo yan? Palang tagumpay na kamo? Yes. Ako man, nagatuod man. Yes na yes. So, being a child of God, ay naging anak kita sa Diyos, paagisan aton, faith. Diba? Sabi ba sa John 1:12, sino mang tumanggap at sumampalatay sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, anak kita sa Diyos. Kung sumampalatay ka sa Kanya, anak ka ng Diyos. So, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Sino ang magtatagumpay? Inulit naman niya, gina-emphasize talaga ni John. Ito kanina sa verse 4, ang bawat anak ng Diyos na pagtatagumpayan ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngayon sa 5, nagunga pa siya, sino ang makapiyerde sa mundo? Sino ang makakatalo sa mundo? Ang sino man na nagatuod na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Ano kayo napakahalaga sa niya? So, kitaon po natin kung nanoy na faith, nano na klasen faith ang maka-defeat sa mundo. Kasi damo-damo po nag-profess na may faith. Damo-damo po napapahamak dahil sa faith. Damo-damo kita nakikita na may pananampalataya man, masobra pa sa aton. Sobrang bait, sobrang gintalikudan kaysa sa aton. Kita, wala pa mga tagintakwil siguro sa parents dahil sa faith. Wala pa man kita din buno dahil sa faith, pero di ba napapahiya dahil sa in the faith, pero di nagahali. Di ba? Kaso lang, makita natin na may faith na tama kag may faith na mali. May sincere na faith, pero sincerely wrong. Dili man, mas kinano ka sincere mo kung mali ani mo pinaniwalaan, mali gihapon. Dili siya nakabase, ay suro sincere man ako. Guro gusto ko talaga na magsunod kay Lord. Pero napahama ka, napakato ka, ay may pananagutan gihapon kita. May responsibility kita sa nanon aton pagatuudan. So, paano ginadefine sa dictionary and faith? Sabi nila ay firm belief, trust, and loyalty to God. Or kung sa atin pa ay paniniwala sa Diyos, pagatuod. And Hebrews 11:1, sa Bible mismo, gin-define man ang faith. Sabi nila, faith makes us sure of what we hope for and gives us proof of what we cannot see. Maganda man sa Tagalog, ang pananampalataya ay
katiyakan ng mga bagay na di nakikita at paninindigan, katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. So, certain ka, sure ka. Sabi nga kanina sa kantata, pusong hindi nag-aalinlangan, dili nagaduwa-duwa. May double-minded baga na tao na sabi man sa Bible, dili siya maayo. Na matuwa kay Lord, dili. So, ang pananampalataya sa Tagalog ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, aton word na tiyak, kag pinaninindigan. So, minsan, ginapanindigan pero di pa tiyak. Or minsan, ginasabi na tiyak na pero walang substance. Kasi sa English, it is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, ang faith po natin ay may evidence. Dili po siya blind faith na, ay, natuod ako, dili kay bagan na feel ko dili na malipay ako, nakatangis ako. Dili po, may ebidensya po natin faith. Ganyan po, dili po natin kikitaon ko na ba pagatuudan ta. Una, ini na faith ay rooted sa word ni Lord, sa Bible. Siguro naman, kung may igulilisan nagaduda sa Bible, damo-damo man nagduda. So, normal, natural na magduda, pero damo-damo na nagpatunay na matuod, waran, mali ang Bible. May kakayanan, igusan kwarta, ma-research, mapa-research, mahunga. Kag napatunayan, ang Bible ay walang mali, sabi, inerrant. Wala siya sa mali, kag dili siya kailanman nawawara sa panahon. Kumbaga, pero may makarelate ang tao. Dili siya makasabi, di ba, ang mga books natin sa elementary, pag high school na college, magagamit mo pa ba? Parang dili na gayon. Pero ang Bible, tuna ka na maski naroon na sitwasyon, naroon edad ay makarelate sa Bible. So, ini na faith ay base sa Word of God. Sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, sa mga nakikinig, aram naton, nagkakaiguran sa faith. Kag ini na ginapakipamatian ta, ay ang pangangaral tungkol kay Jesus Christ. So, nagkakaiguran sa faith. Diba, bago natin nakilala si Jesus, nakabati kita sa word. May nag-share sa aton. Tama? So, ina na mga nag-share sa mga baguhan sugad. Pamatian nyo ang word. Kamu mismo may isip kita talagang tagamit sa kakayanan ni Lord na magtimbang, mag-isip, tama ba yung ginasabi sa akon? Mapapahamak ba ako sa ni Odili? Mapapaayo ba ako? Or may basehan ba ini ng mga faith? Sabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Grabe. Makapangyarihan ang sormaton sa Diyos. Buhay. Buhay ini kag higit pa ang kanyang talas sa tabak na magkabila ay tali. Mas matalas pa siya doon. Kag gina-expose niya ang aton mga ginaisip, kag naton mga desires. Diba? Maski pag bagan araw mo na isang Bible na akong naisip. So, how can we overcome the world through our faith? So, ini po ang basahan po sa nitanan, dili ginsabi sa tao, kundi ang Bible na sormaton sa Diyos. So, una, ibutan ko na ang tulo, pero sa dusunong po natin, how can we overcome the world through our faith? First, syempre, inuna ko na po ang word, kaya hindi po yung nitanan maghahali sa word of God na subok na po na patunayan na matudan word. Wala ka saan mahanap na mali. And faith in God, ibig sabihin, pag faith in God, kaupod po ang Son, Father, Son, and Holy Spirit, and work of works, urupod po siya. Mga ginasabi po na non-negotiable, hindi po pwede ikompromiso. Na ikaw pa na sa mga paniniwala na pwede mo sabihin sa, ay, okay lang, di man affected na akong salvation. Ini po na mga ginasabi dito na paniniwala sa Father, Son, and Holy Spirit ay essential na ginatawag. Kung baga, dili pwede makamtan ang kaligtasan kung dili ka magtuod. Kasi nung naman nagatuod na si God the Father ay God, pero pag kang Jesus, dili, Panginoon lang. Ibang Panginoon sa God. Pag Panginoon, parang master mo. Pero pag God, Diyos siya. Kapantay siya sa Diyos. His word
His Holy Spirit, si Jesus mismo nagsabi tungkol sa Holy Spirit. Kag ang Bible mismo ay nagasabi, nagabanggit tungkol sa banal na Espiritu, and word kag works ni San God. Panduwa po, na faith na maka-overcome sa libutan ay ang faith na naipapakita sa aton mga gawa. It's the faith that shows itself in action or with works. And faith that perseveres until the end. So, klaro po, magatunan po kita na we are children of God na, anak na kita sa Diyos, by grace through faith. Dili po sa works ha, dili kay, ay dahil sa faith ko, maliligtas ako. Dili, dahil sa biyaya sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya o pagtuod natin sa iya. So, ano ginatuudan natin? So, faith in God is to believe in God the Father, in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Spirit. So sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Duda pa lang po, kung medyo duda ka na si God ba nag-create sa mga bagay di sa mundo, base nagatuod ka sa mga theory, ay bagan, ambot lang kung maligtas kita kag ma-overcome tan world. Kaya kung dili pa kita sure, nainitan na nakikita nato na mga bagay sa mundo ay nilikaas ang Diyos. Sabi nga sa usad na kwento, may nagahambog na lalaki na kaya ko maghimos ang pinakamatahong na building na wala pa saan makikita di sa mundo. Sabi niya, kaya ba? Sabi sa ginanghambugan niya, ay maghimo ka ng isang baybay. Diba? Kasi magamit siyang baybay na ano? May igo ba siyang sarili na baybay? Tanan na nakita natin, wala pa saan nakahimo siya na. Maski dahon lang, na idodrawing pa rin nahihimo. Tuna sa Diyos sa sugan, Diyos lang po ang nakakreate out of nothing. Ang mga tao nakahimusan balay na maguruganda, hali sa mga materials na ada na dati, ang baybay din, si Lord siya na naghimo. So, di kita pwede magsabi sa matibay-tibay pa kita kay Lord. So, ang pinaka-basic, maski sa Hebrews, sa pag-usapan ng faith, sabi niya, maski di mo nakita na gatuod ka na initanan ng mga bagay na nakita ka sa mundo, ay ginhimo sa Diyos. Diba? Pati kita, nagkaigo kitang buhay dahil sa Diyos, dili lang dahil sa mama kag papa mo. Diba? Ang aton pagkadi sa mundo ay gin-allow sa Ginoo. May sa purpose niya, kag siya kalooban. So, faith in His Son, Jesus Christ, means we believe in His claim. So, God the Father, alam ko paano? Nagdamdaman faith na God the Father lang. Wala si Jesus, wala ang Holy Spirit. Maskin ang mga Hudyo, ang mga Hudyo ay, kasi sugad, ani ba, dili man tanan, may mga Hudyo gihapon na nasa Old Testament pa ang basehan sa faith. Na si Jesus Christ, dili on ang Savior, ay di pa nag-aabot. So, ay pag-pray po natin sa nila ng mga taga-Israel, pero para sa inyo, wala pa nag-aabot ang Savior and Messiah. So, mapalad kita, adik sa Pilipinas, pero arap na nag-abot na ang Messiah, si Jesus Christ. So, to believe in His Son, Jesus Christ, is to believe His claims. Strong. Sa pakasabi ni John, sabi niya, whoever believes, everyone who believes that Jesus is the Messiah, is born of God. Anak sa Diyos. Tapos kinsayin pa niya na kung palaga mo naman, palaga mo manananak. Diba? So, kagdamo-damo pa sa mga verses na nagsasabi na si Jesus Christ ay, ito pa, He became human with intellect and will and emotion. So, tuudan natin, pag nagatuod kita kay Jesus, nagatuod man kita, na siya naging tao. No? Kaya may Pasko. Naggali siya sa duta, na pinanganak sa paagi sa usad na daraga, na birhen. Kang naging tao siya. Pero nagatuod kita na dili lang siya tao, Diyos siya. We believe in His deity. Ang tawag, Diyos siya, kay bagamat dili, sabi sa nipa, dili man daw kuno ginsabi gayod na Diyos si Jesus. Pero kita ang bayan natin, sabi dili sa John, sabi ni Di, saan ginabato si Jesus? Sabi ni Jesus, ginpakitaan ko kamo sa mga himala, mga may nahimo, para din inin bato, para din niya ako ginabato. Kaya ginabato siya sa mga pariseyo, sa mga tao. Sabi ni Jesus, nano kayo ginabato niyo? Kung para din, nano reason? Sabi sa mga Hudyo, for a good work, we do not stone you. Dili sa mayo mo na ihimo ka naman ginabato.
but for blasphemy. Nanong blasphemy, ano ka sa Ginoo, ginasabi mo, sabi nila, you being a man, make yourself, ano po yun sa Tagalog? Lapastangan. Kaya sabi niya, tao ka, you make yourself out to be God. So ang mga Hudyo, nakasabot na si Jesus, nag-claim na He is God. Ano? Nasa worship siya ni Peter, where siya nagsaway. Tapos ay padili ni Jesus sa John 8:58-59. Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. So dito, naulit niya po ng mga Hudyo. Kaya na, magurang ka pa kan Abraham? Oh, kasi ginasabi ni Jesus, He is God. Kaya bago pa man si Abraham, andun na siya. So sa pag-abot po sa deity or sa pagiging Diyos ni Jesus, ay napaka-importante po sa faith natin na ginatuudan natin siya. Kagdili po siya haka-haka, kundi napatunayan. We believe also in His resurrection, sa iyang muling pagkabuhay. So, ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay nagapatunay na siya ay Diyos. Kasi araman nato, nagamudang mo namatay, may mga record po na sinda namatay, kag-ada pa subad sinda sa lubungan, may mga lapida, pero si Jesus wala po sina. Kaya wala siya na natili sa lubungan. Nabuhay siya. Pero alam niyo po ba, siguro hindi niyo nababati, na daw man nagasabi na si Jesus talaga, wala man daw nabuhay. So, base maka-encounter ka mo sa mga tao na gusto na, alam niyo, si Jesus ay nabuhay. Nagpakita siya sa more than 500 people. Alangan man kayo kung may, sabi sa iba, nag-ano lang daw, nag-hallucinate lang kayo ng mga tao. Imposible sabay-sabay mag-hallucinate and more than 500 people na sabay-sabay. Diba? So, nagpakita si Jesus na buhay siya. Nagpakita pa niya, may scars, diba? Sa pinakuan. So, ito nagapatunay na Diyos siya. Sabi sa Romans 10:9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, usad po siya gihapon na essential sa atong faith. Napakahalaga sa atong ginapagtudan na si Jesus Christ, wala lang siya naging tao. Diyos siya, kag siya nabuhay utro, kag buhay siya magpakailanman. So, He was resurrected. Kag kita man nagatuod, nakita man, pag namatay, ay bubuhayin muli. Kasi si Jesus na ito, siya una na nangyari sa iya, kung man sa aton. Ipakita niya na sa aton man, mabubuhay man kita. Pero dili kita, God. Si Jesus ay God. And we believe in His promise, and His promise is He will come again. Diba nagatulad ka umabalik utro si Jesus? Diba? May nang pag-asa nato na buhay. Na dahil ini na faith natin dili sa mundo, ay dili siya mahuwarasan kabuluhan. Kumbaga, kasi ang mga gin-promise ni Lord, gintupad niya, padayon niya ginatupad, nagtutupad din niya pa. Mag-aabot ang time na yun ang pinaka pagkumpleto sa naton kaligtasan ay makakamtan naton ng pag-ada na kita sa piling sa naton Diyos. So sa John 1:1, sabi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam po natin na si Jesus din ang ginatungkol. So Jesus is God. Dili lang po siya Lord, He is God. Dili lang po siya Savior, He is Lord, and He is God. Kasi gusto talang minsan Savior lang si Lord. Kaya para dili niya pakiaraman na natin buhay. Lord, pag kailangan ko lang ikaw, magkadi ka sa akon, iligtas mo ako. Pero pag mabuot ka na sa buhay ko, ako na Lord ini, ayaw na pag-uod. So, dili na siya Lord, Savior lang siya. And we believe in the Holy Spirit. We believe in the Trinity, the triune being, maski dili siya ginbanggit sa Bible, ang word ngayon na Trinity or Triunity, pero aram natin na God revealed Himself sa Bible, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Sabi sa John 14:16-17, and I will ask the Father, He will give you another, gusto mo kapareho niya, advocate to help you and be with you forever. O, diba? Kaupod natin permi. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him for He lives with you and will be in you. So God, kaupod ang Holy Spirit. Siya ang ginbilin sa atin. Sabi ni Jesus, di ko mamubabayaan ng mga ulila.
So, dili kita ulila. Minsan, wala kitang kaupod sa balay. Minsan, wala din ka pamilya. Pero, ano na mo, solo ka, dili ka solo. Kasi, ang Holy Spirit ginbili ni Jesus para kaupod na siya per me. Praise the Lord. Sabi pa sa Romans 8:9, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. The Holy Spirit in us ay selyo na kita ginatagiya sa Diyos. Kag-adi siya nag-i-star sa aton, the Spirit of Christ. So, mga essential po ito siya sa faith naton. Dili po pwede i-kompromiso. Dili, non-negotiable po siya. Na, ay, sige na, okay man lang siguro na di man siya nagatuod kay Jesus, maliligtas ako. Dili po talaga. Affected sa total na natin salvation. Pag di natin kitudan, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And His Word and His works. To have faith in God is to love Him and His children. Diba sabi sa 1 John 5:3, for our love for God means that we obey His commands. Diba pag nakilala mo si Lord, pag naaraman mo kung gaano kanya kapalangga, our response is to love God. Sabi, we love because God first loved us. Kaya nakakasabi na kita sa mga kantasan, I love you, Lord. Ano pa mga ginagawa? Mahal kita, Panginoon. Nakasabi kita sana kay si Lord, si God ang una nagpalangga sa aton. We love because He first loved us. And His children. Ano niyo po sa 1 John, pag binasa mo siya, puro siya kadamuan, love. God is the light. Tapos, ang sino man na nagpalangga ay anak sa Diyos. Tapos, kung palangga mo si God, papalangga mo man mong kapwa. So, ang pinakasentro pa sa teaching sa John. So, ang pagiging anak na sa Diyos, ay dili po pwede na, God, ikaw lang palanggaon ko. Pag palangga ta si God, wala kang choice, palanggay ng katakin mo. Palanggaan kapatid mo. Sabi sa 1 John 4:7, dear friends, let us love one another, for love comes from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. Ang tanan na nagapalangay, anak sa Diyos, kag nakakakilala sa Diyos. Diba? Nakakilala kita sa Diyos? Kag nagapalangga kita kag anak kita sa Diyos. Pero, ang iba, nagasabi na may Diyos, pero, wala sa evidence. Kita po tanan ay, ang aton belief ay may evidence. Ang aton faith po ay was an object o binapagtuunan, nakasentro ini kay God. Kasi po, damdaw na po kita nakita ng news, di ko na po banggiton, na may faith na makusog-kusog pero nasa tao. Ano, kita niyo naman po siguro may mga nagalabas sa Senate, ginaimbestigahan, pero na ito na guys, may mga news sa ibang bansa man, na ang mga tao sobrang kusog sa faith, pero dili na si God an object. Dili na si God, dili na nakatuon sa Diyos. Ato na lang sa tao. At nakakita sa tao na pag nag-pray, turumba ang tao, nagkanto. So napahamak. Kasi ato sila sa nahanga sa tao, dili na sa Diyos. So, an object sa faith natin, pinagtutuunan nito ay ang Diyos. At ang nilalaman nito ay mula sa salita ng Diyos. So, dili po yung naging himo-himo lang sa nag-preach o kung sino man ang tao, kundi mismo anchored sa Word of God. Panduwa na pagkata, the faith that overcomes the world is the faith that shows itself in action or with works. Ano? Bagamat tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa, ngunit ang isang taong ligtas ay nagbubunga ng mabuting gawa. Ano po? Magkaiba po ito. Dili po kita naghihimo sa good works to be saved, but we are saved, that's why we do good works. Resulta po siya, bunga po siya. Sabi sa Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God. Ito po ang grace, na biyaya sa Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtuod, pag-faith naton sa iya. Sa ginhimo ni Jesus Christ sa krus. So it is clear that our salvation is by grace through faith, not by our works.
So sa aton po, nanon naging bunga sa aton faith sa Ginoo. So kung nagatuod po kita sa Dios, nagatuod kita sa iyang ginasabi sa Word, nagatuod kita kay Jesus, nagatuod kita sa Holy Spirit, nanon bunga sa aton buhay. Kasi nakita po natin ang mga tao na nagapanampalataya, may nangyari sa buhay nila. Nakita po, minsan po, napaka-radical sa faith. Diba? Sabi ko nga ni, bayaan mo minsan ang pamilya. Minsan hayaan mo na kutsaon ka. Ay grabe siya na ka-radical para sa akin. Grabe siya kakusog na faith. Kaso minsan, di hapon tama na faith. Diba nakita natin, sabi ko gani, kaluoy. Kasi sobra man ang pagtuod, pero mali na pagtuod. So kita po, nanon po nangyari, nanon po naipakita sa ating faith, sa ating mga actions, sa choices ta, kag sa decisions natin everyday. Nagbunga po, alam ko po nagabunga. Sabi nga ni sa iba, tunas na to, giniwasan na ako sa akong kapitbahay. Tunas na to, bagan, ay, ayaw na sinasaya, kaya di na maupod sa atin sa mga ano. Diba? So, nakikita sa iyo mga buhay kung anong ginatuudan nyo. Kaya iruksan to ang nangyari. Ang result sa atin faith. Sabi sa James 2:14-15, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works?" Na naman ang kaayos ato na nagsasabi ka, may pananampalataya ko pero wala man ako sa gawa. Can that faith save him? Kasi dinisin po sa James, ang kontra niya, ginapatunguhan niya sa niya letter, ay itong mga tao na, ay, save man ako sa faith. So, maskin, gihapon na limuon ko, maskin nakita na ang kapatid na nagakailangan, warang pakiaram, nagsasabi lang, oh, God bless you, bless ka ni Lord, shalom. Diba? Pero wala sang ginahimo na pwede man lang makabulig. So, sabi ni James, na naman ang kaayuhan sa nagasabi ka na may faith ka, pero wala man sang gawa. Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, kung wala sang damit, wala pa sang pagkaon, and one of you says to them, "Go in peace, be warmed and filled," without giving them the things needed for the body, what good is that? So nakita mo ang Panginoon, wala siyang pagkaon, wala man, o sige, go in peace. Pero wala man lang siyang nahatag maski na ano, na pwede man lang makahatag. Sabi dito, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. So faith without works is dead. May patay na ng pananampalataya gali. So kung may mali na pananampalataya, may patay na pananampalataya. But someone will say, "You have faith, I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works," sabi ni James. You believe that God is one? You do well. Even the demons believe and shudder. Grabe, no? Naisip ko ngayon, sabi ko, magkaiba gali ang nagsasabi ka, there is God, I believe there is God, kag I believe in God. Magkaiba doon, nagatuod ako may Diyos, kag nagatuod ako sa Diyos. Kasi damon-damon tao ay may Diyos. Ato siya, ba't ka rayo-rayo gani sa inda, kasi nagatuod lang may Diyos, pero ato sa rayo-rayo. Pero pag sinabi mo na, I believe in God, dili ka lang nagatuod sa Diyos, nagasunod ka sa iya. Diba? Nag-appeal ka sa iya, kilala mo siya, may connection ka mo, I believe in God. So, kung kita nagasabi na may Diyos, nagatuod kita na may Diyos, pero di kita nagasunod sa iya, base maging ka-level talang ang mga demons na naman, nagatuod man na may Diyos. Nanginginig pa gani, sabi? O, kita, di kita nanginginig. Ang demons ay nanginginig, aram ninda, kilala ninda ang Diyos. Jesus nga rin sa nakita, bagasan spirito na nagasanib dito sa usad na lalaki. Sabi niya, aram ko ikaw, adi ka para pahirapan kami. Sabi niya, maluwi ka. Ibutang anig, pakadtoa kami sa mga baboy. So, kilala nila si God, kilala nila ang Diyos. Pero, wala silang connection sa Diyos, kag dili sila nagasunod kay God. So, sana po dito ka-level, aram ko dito ka-level ang mga demons. Kaya dili lang po na kita nagatuod na may Diyos, we believe in Him, we obey Him. We know Him, di ba? We are connected, we are His children. Ini na Diyos na ginasabi natin na kilala natin, ginatuudan natin ay mga anak kita. Matatawag natin siya na Ama.
Sabi pa sa James 2:20-21, "You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless?" Gusto mo pa ba sa mapatunayan na ang pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan? Sabi niya, "Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar?" So naghatag na sa sample si James. Kita si Abraham. Nagsasabi siya, may faith siya kay God. Dahil sa to, gin-offer niya iya anak na Isaac. Dahil sa to na iya pananampalataya, gin-consider siya na matuwid sa harapan ng Diyos. Consider pa nga niya siya na friend of God. Diba? Si Abraham. You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. So, nakita natin na upod ang iya pananampalataya kag sa iya himo. Kag naging kompleto ito dahil sa ginawa niya. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Grabe, kaibigan mo ang Diyos kung ikaw ay sumusunod, nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanya. So, faith and actions go together. Naalala ko lang ito, usad na quote, in-share ko naman sa isa. Sabi dito sa quote, medyo nakakatawa siya pero matuod. Sabi dito, if your faith cannot bring you to worship on Sundays, nagdagan ko lang kasi nakabutang dito, cannot bring you to church. Kung ano yung pananampalataya, dili ka madara para sumamba dito sa simbahan. Nagatuod ka? Sure ka ba na ina faith mo, madadara ka pa langit? Kung pag-worship pa lang sa church, di ka madara? Ina ba na faith, makapalangit kita? So, di ba? Kasi ang faith, may mangyayari sa iyo. May igusan push sa aton kung ano himonta because of faith. Nakikita sa aton mga himo. So, salamat ka mo na nagkadi, di ba? Ang faith niyo ay abot sa langit. Dili lang abot sa church. Palakpakan po natin si Lord. Kasi, matuwid mo kayo. May mga tao daw na nagsasabi, saved naman ako, mas kinadila ako sa balay. Talagin, tanggap ko na si Jesus, di na ako maka-fellowship. Bagan, dili siya biblical. Ano? Parang imposible na may faith ka pero di ka masunod sa ginasabi ni Lord. Kung di ka makisama sa iyong mga kapatid. Sabi sa Philippians 2:12, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence." Sabi ni Paul, sa Philippians, "Work out your own salvation with fear and trembling." Dili kay work for your salvation, kundi work out. Kung i-practice, i-apply. Ipakita natin sa mga gawa ang ating salvation. Dahil tayo ligtas na. Those who are children of God do not continue to sin, for God's very nature is in them, and because God is their Father, they cannot continue to sin. Kasi po, minsan pag faith, dahil nga sa faith, ay okay man lang magkasala kay total sa faith, mag-grace man ni Lord by faith. By grace through faith. So, dili, sabi sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy pa sa pagkakasala, napagkat nasa kanila na ang binhi, ito ang kalikasan sa Diyos. Because God is their Father, they cannot continue to sin. Diba? Pag nagkasala ka ngayon, bagan, karulungkot kag ikaw mismo, bagan, pag ma-pray ka na, "Ay Lord, kahirap, aram ko na, saktan ko naman ikaw. Aram ko, dili mo ito kalooban na nahimo ko, kag nasabi ko." So, dito sabi sa 1 John 1:9, i-confess mo lang ang imong kasalanan kag si Lord, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. Dili lang siya nag-forgive, ginalinis niya pa kita mula sa ating mga kasalanan. So, maskin ang mga tao dito sa Hebrews 11:40 verses na basahan po natin ang Hebrews 11, natutunan siya sa faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tapos kung aminin na mga si Abel, si Cain, si Enoch, si Abraham, si Noah, nakita natin, because of their faith, si Noah naghimusan arka at pa sa taas-taas na bundok. So ang faith nila po na ipakita sa inda pagsunod kay Lord, sa inda mga gawa. And because of their faith, they were commended. God was pleased with them. Di ba sabi? For without faith, it is impossible to please God. Dili po natin mabibigyan kaluguran ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Hindi kita nagatuhod sa iya. And last is faith that perseveres until the end. So, the faith that overcomes the world is first
our faith in God na based on His Word. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Faith, another is faith that overcomes the world, is the faith that shows itself in action. Ay papakita po natin sa gawa. Kagpantulo, ini na faith ay nagpapatuloy. Nagatsaga, nagatsaga, nagapadayon, naga-endure, negatius hanggang sa huli. Ano? Kasi na naman ang faith natin kung sa tuna lang nagtuod kita, pero after that, wala na. Diba? Init-init sa pagtuod sa una, mga pera ka bulan, katuig. Pagtapos na ay, nagluyan na. Nakalimutan na kung nano kayo nagatuod siya. Nakalimutan na sino ginatuodan niya. Sabi sa 1 Peter 1:7-8, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold, which is perishable, even though tested and purified by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So ang ating faith, sabi, ay higit pa sa gold, more precious than gold. Kaya ginasubukan natin faith. Kaya kailangan natin mag-persevere. Magtatagumpay tayo at mapagtatagumpayan ang mundo, ang sanlibutan, kung tayo ay magtsatsaga, magtitiis, magpapatuloy hanggang sa huli. Ano? Kasi kung ang gold ngayon na dilima, precious siya, pero higit pagyapon ng faith natin, ginaagi sa apoy para matest, makuha ito yung mga iba na elements na diliman gold. Diba? How much more ang faith natin na sobra pa kahalaga kaysa sa gold. Na kailangan siya mag-agi sa pagsubok. Kailangan siya matest kung matuunan natin faith. Ano, so ang mga ginaagihan ta sa kada adlaw, sabi nga ni every day, every situation, every minute, o na naman nila ng mga ginatubang ta, ay always a fight of faith. Pero na about sa pakikipaglaban sa agang pananampalataya. Sabi nila, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not even see Him now, you believe and trust in Him, and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy. So kita po, wala man natin nakita si Jesus. Pero palangga natin siya, kaya natin palangga niya kita. Di man natin siya nakita sugad, pero nagatuon kita, kag nagatiwala kita sa iya. Kag may kalipay kita, sana natin pagtuon. Diba? Sabi sa Matthew 24:13, but the one who endures to the end, he will be saved. Kung sino ang sino mang sa Tagalog, maging tapat, manatiling tapat, hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, dili po siya nakakontrata sa piralang ka-days or years, another faith, hanggang wakas po na. Sabi po sa 2 Timothy 4:7-8, si Pablo po ini, sa time na siya ay nag-aatubang na sa feeling niya, apiki na siya. Sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Pero po sana, makita mo si Paul, darhaman ko na akong balaban, darhay doon mga barasahon niya, ipadara pa. So hanggang sa kahuli-hulihan po sa buhay ni Paul, gusto niya pa makilala si Jesus, gusto niya pa makilala iya Panginoon, at iya Diyos. So sa ato man po buhay, there's always a fight, there is a race, and we must keep our faith. So pero po may laban, di naman po yung physical na makisuntukan, pero laban sa pananampalataya. Hindi ba na akong ginatuudan kay God? Paninindigan ko? Hindi ba na akong ginatuudan kay God? Tatalikudan ko? Or ipapaglaban ko? Diba? Kasi kung sure kita, sabi nga, faith is the certainty, is the assurance. Kung sigurado na tiyak na kita, paninindigan natin. Sabi pa din, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. So, aram ni Paul, nagkakita na siya sa future, na kung mangyari man na kuhaon na siya ni Lord, igwasan, nakalaan sa iya, nagahulat na crown. Sa Tagalog, corona.
sangkatuwiran, which the Lord, the righteous judge, will award on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sa atin po, tanan kaupo na po kita na gusto makita si Jesus Christ, gusto na maabutan, nakita gihapon ay nananampalataya sa iyo pag-abot. Mabato na po isa to ng corona. Gusto po natin ito? Wala ka man din corona, wala ka naging Miss Universe, pero may corona ka kan Jesus. Di ba? Kaguro ganda pa sa to. Dili to pwede isadla, kay waran makakaya sa tumagpayan. So, faith is so important because our salvation depends on this. And sabi pa nga sa Bible, the righteous shall live by faith. By this faith we shall live. And by this we please God. Dahil dito sa faith na to, binibigyan natin ng kaluguran ng Diyos, nabibigyan ng kaluguran. And by this faith, we will be victorious and we will overcome the world. So, napakahalaga po na naunawaan natin itong faith na to. Ako po itong tulo na mga classes and faith. O tulo na pananampalataya na igwa kita dapat. Essentials of faith. Na ang faith na sa Diyos, sa matuod na Diyos. Hali sa word ni Lord, dili sa hali sa mga sormaton sa tao. Ang faith na nakikita sa gawa. Ang faith na nagpapatuloy hanggang sa hangganan. Di ba? Dahil merong race, merong takbuhin, at merong laban sa sanlibutan. Pero sigurado na sabi ni Jesus, take courage, I have overcome the world. In this world, you will have troubles. Dito sa mundo ay may maraming mga pagsubok. Pero sabi niya, lakasan mong iyong loob pagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. So dahil si Jesus nagtagumpay, tayong mga anak niya ay magtatagumpay din. Nagtatagumpay at patuloy na magtatagumpay. So magtindog po, kaya takot pasalamatan natin si Lord.